Ang problema pa riyan, baka kasi kung dumating man ito, hindi naman sa pagano, assuming arguendo na ito ay pakikinggan ng House Committee on Justice under Batangas Representative Luis Tro, no? Mahabang proseso yan. Ang problema na dyan, what if bigla namatay si Bongbong, naging presidente siya, no? Si Sara, tinaetot na. Di ba? Maraming maraming posibleng mangyari. Kaya nga yung yung mga nakausap nating congressman, I have talked to several congressmen in the last several weeks. Ano na sila? They are very cautious. Ano na sila? Ingat na ingat sila. Pagdating dito sa usaping articles of impeachment, because anything can happen in the next few days. Alis si Marcos sa March 8. Pupunta sa Amerika, makikipag-attend daw ng pulong ng mga kababaihan. Ewan ko bakit yun ang napili ng presidente natin na, hindi ako may sabi niya na, si Auntie Claire may sabi niya na the president is going to attend the opening of a convention of women, for women, no? Natatawa ako kasi ang daming problema ng bansa natin, pilit nilang dinadivert yung atensyon. Ito naman si Basyang, ang daming pinatay dahil dun sa baha. So these are the things na kaya yung mga congressman ngayon, ingat na ingat. And siguro sa 14 na nakausap ko, ni isa, wala akong narinig na outright sabihin, hindi, pipirmahan ko yan, na-endorse ko yung, anong tawag yan, yung impeachment na yan. Because they know their politics. Ano yan yung mga congressman, Diyos ko po. Ang maiingay lang talaga dyan, yung mga party list ng Makabayan Black, because that is their intention. Their intention is to bring down this government, including the president, no? And the vice president. That's why, takot na takot. Issue tungkol nga sa impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte, hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo na. Yung reklamo, impeachment complaints laban nga sa pangalawang Pangulo. Ano naman po, paano po ninyo tinitingnan itong tatlong reklamong ito laban sa Vice Presidente? Well, in short, ang description lang yan ang Kongreso nagiging factory ng impeachment. kasi isa lang okay na bakit ka pa magdadalawa, magtatatlo? Pero ang unahin natin, yung unang dalawa na sa pagkakaalala ko ay sinumite bago mag-6 ng Pebrero. Sa madaling salita, ang unang tingin natin dyan, sa basurahan ang pupulutin yan. Kasi malinaw na malinaw yung pagkakasabi ng Supreme Court, not once but twice, no? Doon sa desisyon nila at doon sa desisyon sa motion for reconsideration na 2 beses sinulit doon. 6 ng Pebrero, saka lamang pwedeng magsampa ng panibagong article of impeachment. Yung pangatlo, ewan ko anong gagawin nila doon, kasi kung tatanggapin nila yung dalawa, mate-technical yun, sa madaling salita, hindi naman pwedeng maraming beses dahil meron tayong anong tawag nito, isa lang ang pwedeng impeachment. So, madaling salita, parang sa basura din pupulutin yung pangatlo. Oo. Baga, ang una is mula sa mga makakaliwa at itong pangalawa, civil society group, at yung pangatlo naman, yung huli, yung mula daw sa religious organization. Pero dito ba sa tatlong complaints na ito, yung mga argumento po nila, paano po nyo tinitingnan yung pagkukumpara po ninyo dito nga sa tatlong complaints na ito na inihain nga nitong tatlong grupo na nagreklamo nga laban sa Vice President? Paulit-ulit lang wala naman binago. Yung pa rin, confidential intelligence fund, yung ginamit sa DepEd, na matagal nang binigyan, ilang beses na rin binigyan ng clearance ng Commission on Audit, no? So, hindi natin mapagwari. Ngayon yung pangatlo, I understand, mula sa isang teacher, no?
na hindi ko alam kung anong pangalan nito, paano, wala, depende na yan. Ang problema natin, number one, no? Yung kung halimbawa, ito ay makarating sa Committee on Justice, yung presiding officer ng House Committee on Justice, may usapin pa riyan na unless siguro kung mag-excuse si Congresswoman Luistro, dahil una may usapin pa riyan dahil may utang pa yata kay Vice President yan, no? Na hindi pa binabayaran kung ilang taon na. So, pangalawa, paano naman magpe-preside sa yung isang congresswoman na walang moral ascendancy. Tinago yung asawa na may kasong 2 rape. So, hindi ko maunawaan kung paano ito gagalaw, no? But even assuming na ito ay gumalaw, titingnan pa yan kung tama ba sa forma, tama ba sa sustansya, makakarating ba yan doon sa anong pangalan nito, doon sa plenaryo, meron bang botong makukuha. So wala pa kasing walang malinaw na aksyon na sinasagawa ang Secretary General, whether this was endorsed to the office of the Speaker, kung ito ay nindorso na sa Committee on Rules, kung ito ay nakalendaryo na, wala pa tayong naririnig mula sa House of Representatives, Jade. Opo. Pero paano po ninyo mailalarawan itong yung implikasyon, yung political implications nitong 3 complaints na ito laban sa Vice President, Sir Jay? Tingin ko hindi lang 3 yan. Baka araw-araw may magsasubmit pa rin dahil walang hinto yan walang pukna dyan. They will not stop into vilifying the Vice President. Ang tingin ko riyan na itong dami ng bilang, yung mga ganitong mga akusasyon, these are all intended to vilify the Vice President, hoping na bababa yung kanyang public acceptance at masisira yung kanyang image bago sa 2028 elections, Jade. Opo. Unahin natin yung sabi mo nga, yung yung confidential funds, alleged misuse, kasi isa po yan sa mga reklamo nga na inihain itong 3 grupo. Halos magkakapare-pareho nga yung kanilang, tulad ng sabi mo, yung kanilang mga argumento. Yes, tungkol na. Una-una yung alleged misuse of confidential funds. Gaano po kahalaga itong aligasyong ito sa impeachment proceedings sa tingin po ninyo? Kasi kung titindig yan, hindi titindig. Kung susundin talaga ang rules, no? Kasi paano patitindigin ang isang bagay na sinabi na ng mismong opisina, the only office who can certify na walang pagkakamali ay yung Commission on Audit. So, wala na, doon pa lang bagsak na kaagad. So, ano pa bang anong betrayal of public trust? Wala Pangalawa, yung pondo hindi naman galing sa opisina niya, galing sa Office of the President. So kung meron dapat i-impeach dyan, si President Marcos dahil siya ang nagbigay ng pondo. At yung pangalawang complaint pa, itong mga nababanggit din, usually, yung tungkol sa alleged fabrication ng mga dokumento nga o ng dokumento mula sa COA. Sa inyong palagay, ano naman po kalakas ang ebidensyang ito laban kay Vice President? Basura din kasi malinaw naman ang rules ng ng auditing and accounting procedures ng gobyerno. Ang intelligence and confidential fund is kahit maglagay ka lang ng isang kaprasong papel, no? Doon sa envelope, isisil yan, hindi pwedeng buksan. Yun na yung that is the only requirement of law. So paano magiging paano tatayo yung kaso? Unless talagang ipipilit nitong mga nag-file na bobo sila, tanga, ayaw sumunod sa batas, basura pa rin yan. So, even assuming na iti-3 points nila, o kaya anong tawag ito, iso-shortcut nila, no? Assuming lang na makakakuha sila ng enough votes, which is, I doubt very much, no? Kung makakakuha sila ng sapat na boto, kasi 3/4 yan
kung may mga maglalakas loob ng mga congressman na mag-i-endorse o pipirma o boboto riyan, iakit pa rin niya sa Supreme Court. Kukwestiyonin na kagad yan on technicality. Malinaw yung mga rules na Supreme, doon sa desisyon ng Supreme Court. Kahit na nagmamagaling sila, Congressman Defensor at kung sino-sino pa, na sinasabing ito'y mali ang Supreme Court, wala namang ibang pwede magdesisyon niya kundi ang Supreme Court. So, kala sila. So, sabi ko nga, they can always submit, no, any and all impeachment cases o articles of impeachment, pero ang question diyan, lulusot ba, no? Opo. Meron titindig ba? Kasi ang alam naman natin, malinaw naman yung kanilang intensyon. Ang intensyon lang nila, bobombahin ng marami-raming issue, magpe-press conference, gagamitin yung mainstream media na kontrolado nila or hindi ko sinasabing bayad nila, pagkatapos para lang masira ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero malino na sa tao eh. Pag 97% yung tao behind the Vice President, how can you go wrong? No? Nagsasayang lang eh. Sabi ko nga, kahit na araw-araw magsalita si Ronald Llamas, araw-araw mag-press conference si Laila de Lima, kahit na anong klaseng tabinging pa statement ni Sendanya at nito sila Ridon. Alam naman natin, ito yung mga mga alagad ng komunista ng communist terrorist group, and their intention is just to bring down the government, Sara Duterte included. Opo.